pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Magandang gabi mga kapamilya! Samahan niyo kami sa aming mas pinaigting na pagbabalita. Narito na ang inaabangan ninyong bandila. Bagong balita, mahigit 600 pulis sumabak muli sa training sa harap ng sunod-sunod na kaso ng pang-aabuso at kapalpakan ng ilang miyembro ng PNP. Kanina, bus drivers oobligahin ng pumasa sa TESDA bago payagang bumiyahe. Ngayon, bus operators inengganyong gumamit ng mga babaeng driver para mas mabawasan umano ang mga barumbado. Bagong balita, 7 sa bawat 100 Pinoy na may HIV/AIDS, mga OFW. Bagong panukala para sa charter change, iyahain ng isang kongresista amyenda sa saligang batas gustong maipasa pagsapit ng 2012. Mga trabaho na dolyarang kita pero hindi kailangan lumabas ng bahay, alamin. Fans ng Facebook na bahala sa balitang magsasara na ang sikat na social networking site. Facebook, sinagot ang issue. At pinakamanipis na 3D TV, video cam na 3D ang kuha, computer na 4G at iba pang high-tech gadgets nagpasiklaban sa pinakamalaking consumer electronics show. Balitang mga bandila, pinasabak muli sa training ang mahigit 600 pulis sa gitna na rin ng serye ng pagkakasangkot ng ilang kawani ng PNP sa mga krimen at kapalpakan. Bahagi ng retraining ay ang tamang pagresponde sa crisis situations at pagtugon sa reklamo ng taong bayan. Pero ang mas matinding isyong tinutumbok ay kung paano mapupuksa ang mga tiwaling pulis sa hanay ng PNP. At live mula sa Camp Crame, Quezon City, nagbabandila si Zian Ambrosio. Zian? Ses, tama ka dyan. Bubunuin ng mga pulis ang 7 araw na refresher course para mapuksa ang mga pulis sa kanilang hanay na tiwali at abusado. Sabak uli sa training ang higit 600 pulis. Kailangan magbanat ng buto sa harap ng sunod-sunod na kaso ng pang-aabuso at kapalpakan. Kabilang dyan ang bulilyaso sa Manila hostage crisis. Umano'y pamamarilan na pagalitang pulis sa kanyang hepe sa Talavera, Nueva Ecija. Pagkidnap umano ng ilang pulis Quezon City sa isang Indian. At umano'y panggagahasa ng isang pulis sa isang vendor sa Maynila. At hindi lang physical training ang angkop para sa mga pulis na nagagawi sa masamang daan. Nire-remind po na huwag nating tularan yung mga ginagawa po ng ibang kapulisan na gumagawa po na masama na makakasira sa imahin ng PNP po. Emotional and spiritual, medyo kulang po yung iba. Balik din sa classroom ang mga pulis. Uunahin ng stress management para iwas gulo at basag ulo. May lecture din para hindi makasuhan ng mga pulis sa pang-aabuso sa karapatan ng mga sospek. Kasama sa pagdidebatihan sa classroom ay ang kaso ng Morong 43. Tuturuan naman ang desk officer sa tamang pagtugon sa mga reklamo. Dapat hindi bastos o barumbado. At importante sa lahat, ang spiritual enhancement at values training. Yung PNP, may sinasabi siya, may bagong pangalan, yun daw po yung pulis ng Panginoon. Maging sentro sa puso ng mga pulis ang ating Panginoon Diyos sa pagsiservisyo sa bayan. Ayon sa PNP, ang training ng mga pulis ay para na rin sa pag-iwas sa katiwalian at pangungutong. Kanina, Ses, dumaan na nga sa orientation ng naunang batch. Pero balak nila ituloy-tuloy nga ito kung saan 2 police station ang ito-train nila kada buwan. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Camp Crame. Ses? Maraming salamat, Zian Ambrosio. At hinimok ngayon ng MMDA ang mga bus operator na kumuha ng mga babaeng bus driver.
Mas disiplinado raw kasi ang mga bus drivers na babae sa kalsada. Simula Marso naman, obligahin na ang lahat ng bus drivers na sumailalim sa TESDA training bago payagang bumiyahe. At live mula sa EDSA Makati, magbabandila si Ron Gagala. Ron? Julius, alam mo, nabuo yung planong yan dahil na rin sa sunod-sunod na aksidente na kinasangkutan ng mga bus at batay na rin daw sa naging pag-aaral ng DOTC, 80% ng mga aksidente dito sa Pilipinas ay dahil sa kapabayaan o pagiging reckless ng mga driver. Disiplinado at mas maingat, ito daw ang katangian ng mga babaeng driver. Kaya hinihimok ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang mga bus operator na kumuha ng mga babaeng taga-maneho. Less aggressive ang driver kung babae. Mas marami yung nagmamanehong lasing na kalalakihan na nagdudulot na aksidente kesa sa kababaihan. Sa datos ng MMDA, noong isang taon, 260 fatal accidents ang naitala sangkot ang mga lalaking nagmamaneho, habang 60 lang ang sangkot ang mga babaeng driver. Pero tingin ng mga operator, hindi lang ang mga driver ang dapat puntiryahin. Yung enforcement din, para hindi nalilito yung mga drivers natin. Kailangan din natin mga diligence ang ating mga enforcers at saka yung tamang implementation. Duda naman ang ilang tsuper kung kakayanin ng mga babae ang pagiging bus driver. Hindi kaya ng babae ko. Kasi meron nung bus katulad nito, matigas sa manibela. Yung isang round trip lang nito, pag isang way lang, hindi kakayanin na ng babae sa hirap. Pero babae man daw o lalaki, lahat ng tsuper ng bus dapat pumasa muna sa training ng TESDA simula sa Marso bago payagang bumiyahe. 11 araw ang training sa halagang 3,000 piso kada driver. Yung mga drivers natin na matitrain, masicertify, ma-assist at masicertify, dagdag kaalaman, dagdag credentials, and if you opt to want to go abroad and work abroad, hindi na ako kayo mahihirapan. Nilinaw naman ng TESDA na ang mga operator ang dapat nasasalo ng mga gastos. Isa pa, Julius, sa mga pinag-aaralan ngayon ng MMDA ay ang pagbibigay ng insentibo sa mga operator na gagamit nitong tinatawag na lady drivers. Isa sa mga titingnan nila ay ang pag-exempt sa number coding scheme ng mga bus na imamaneho itong mga babaeng tsuper. Julius. Maraming salamat, Ron Gagala. At ang tinanong natin sa ating Facebook followers, naniniwala ba kayong mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kapag nagkaroon na ng mga babaeng bus drivers? Sabi ni Contesa Katibong Cortez, wala daw sa gender yan. Nasa disiplina at tamang training ng drivers. Maraming drivers hindi sapat ang kaalaman sa malalaking sasakyan pero nakakapag-drive ng bus at truck. Yan. Ito naman si Benz Carlos. Women could be relied upon, mas maingat, di aggressive at masunurin sa batas. Ito yan. Teka. Here in Perth, nasa Australia siya. Maraming women bus drivers na talaga namang professionals. Aside from following the traffic law strictly, conforming to breath tests, seatbelts, and the like, mababawasan ang accidents. There's no harm in trying. Tama naman. Dito naman sa Twitter, halo-halo ang reaksyon. May mga nagsasabi na masyado raw sexist at gender profiling ang nangyayari sa naging pahayag ng MMDA, pero may mga sumasang-ayon din dito. Sinasabi nila na itong problema raw dapat i-address sa lalo madaling panahon at ang dapat pansinin daw ay yung polisiya mismo ng MMDA, hindi lang yung kung babae o lalaki ang uupong driver. Pero sabi rito ni Yumi Faeldo, ang punishment sa mga male drivers dapat siguraduhin na sila ang gagawa ng household chores while their wives are busy driving metro buses. Pero yung ni Chairman Tolentino, meron naman, kumbaga hindi naman pala yan first time. Sabi nga dun sa tweet kay Ses, Perth, Australia, sa Indonesia may women bus drivers. Singapore. Dito sa Singapore. China. So US. tayong may problema. Tayo kasi wala. Pero agree ka ba ron sa sinasabi kanina ng bus driver? Hindi kaya ng mga babae ito. Hirap to. Power steering naman yun Saka hindi siya nanood ng speed. Nga. Pero ito. Babae pa yung driver doon? Ito naman, si Hikay 0517, sabi niya,
continuation to, pero tapos kapag nakabangga at nakapatay, iiyak-iyak at hihingi ng awa sa pamilya ng namatayan kung naging maingat sana. Parang sinasabi, iyakin ng mga babae. Pero hindi naman mawawala kung subukan, di ba? Wala naman mawawala kung subukan. Oo, tama yan. Samantala, 7 sa bawat 100 HIV positive na Pinoy ay mga OFW, ayon sa DOH. At nangangamba ang ahensya na mas marami pa ito. Kaya panawagan ng isang labor group, paigtingin ang sex education para sa mga OFW. Magbabandila si Abner Mercado. Nababahala ang Department of Health sa pinakabago nilang datos. 7 sa bawat 100 Pinoy na tinatamaan ng HIV/AIDS ay mga overseas Filipino workers. Mas mababa ito kumpara sa datos noong 2006, pero dahil hindi lahat ng may HIV at AIDS ay dokumentado, posibleng mas malaki pa raw ang tunay na bilang ng mga OFW na apektado. There is a big possibility na yung mga illegal migrants natin or mobile population natin ay infected din with HIV. Base rin sa datos, sa 160 OFW na HIV/AIDS positive, 83% ay mga lalaki, 18%